In this video, pag-uusapan natin kung ano ba ang rejection block. Okay? So, simple lang ang rejection block. Same lang din kung paano i-trade ang mga order blocks. Pero ito yung keys, no? Before considering trading order blocks or yun, mga rejection block. Okay? So, same approach lang. Okay? Kung paano i-trade ang order block, ganun din i-trade ang rejection block. But sa pagtitrade ng rejection block, ang ginagawa natin is we look for the wick. Yung wick yung kinukuha natin as our rejection block. Okay? Hindi yung buong candle na order block. Okay? So, simple lang. First criteria is, of course, a raid sa liquidities. Okay? Some old highs or old lows. So, in this case, sa example natin, hanap tayo ng market structure na nag-take ng old structure, ng old low. So, dahil bullish yung iti-trade natin. So, after that, meron tayo dito, makikita nyo nun, break of structure, change of character, impulse move, and everything andito. No? Shift, market shift. No? So, yan. Tapos sabay may liquidity grab. Okay? So, very important, no, yung liquidity grab before considering yung change of character or break of structure. So, yan. So, yan. Ganun lang. Sobrang simple lang, guys. So, tanggalin natin. Move tayo sa market mismo. Okay. So, we have here. Okay. Para maging clear. Okay. Para makita nyo lang. So, meron tayo dito. Makikita nyo. Sobrang choppy na market. Range siya, no, sa higher TF. Pero this is 15 minutes. So, sa 15 minutes, makikita nyo dito, may tinake siya na high. Ay, na low. I mean. So, pagka-take niya ng low, as you can see, dito. Okay, dito. Dito. Okay. Ito yung BOS. So, makikita nyo, pagka-take niya ng low, okay, is yung candle bumalik. Sobrang laking wick. Tapos bumalik siya dito. Bumalik siya dito sa range na to. Sa range ng candle na to. Hindi siya nag-close below. Nag-close siya pabalik. Okay? Nag-close siya pabalik. Yung candle. Pabalik dito sa area na to. Dito sa level na to. Alas magka-level lang yung close ng candle na to at ito. So, makikita nyo yung rejection sa candle. Na-reject yung sell. Bumalik agad. Okay? So, ang kinukuha natin dito, okay, pag sinabi natin order block, okay, pag sinabi kasi natin order block, ito siya. Ito yung order block natin. Okay? Ito yung order block natin. Okay. Now, pag sinabing propulsion block, okay, I mean rejection block, okay, is the wick. Nakuha yung wick. Okay, as your entry. Okay. So, bakit tayo nag-entry dito? First, liquidity grab, market structure shift. Makikita nyo? Karoon tayo dito ng shift. Yan. May shift tayo dyan. Nag-shift yung market. Anong ginawa ng market? Very impulsive, okay? Liquidity grab, impulsive move, market structure shift. Okay, nag-iwan siya ng imbalance, okay, or fair value gap dito sa area na to. Okay, nag-iwan. Tapos, anong ginawa niya? Binalikan niya. Okay. Ang binalikan niya, yung order block at hanggang sa may rejection block. Okay. So, pag mga ganyan, pwede tayo mag-entry. Okay, we take our long position sa mga week. Okay, pag nagti-trade kayo ng mga rejection block, maganda kapag yung mga candles niyo is ganito. Okay, mga pin bars, okay, yung mga ganito na candle, yung mahaba yung wick, sobrang haba yung wick. Okay yun, no? Pag yung order block mas mahaba yung wick, pwedeng sa wick ka na lang. Okay, we call that rejection block. Now, itignan lang natin kung hanggang saan yung projection ng trade na to. Okay, hanggang saan tayo TTP. Okay, we take profit sa standard deviation 2. There you go. Makikita nyo. Okay.
So, ganun lang. Ano nating standard deviation. So, that will give you a 1:7. Okay. Dito sa trade na ito. Then, after that, magre-reverse na yung market. Which is, okay lang naman. Diba? Okay lang. Understandable. Kasi nga, diba? Kasi nga, pwede kasing maging reversal kasi yung 2 eh. Diba? Makikita nyo, as in 2 din. Nag-reverse siya sa area na to. After taking this area, this standard deviation 2, nag-reverse na rin yung market. So, yan. Goods. So, sana natuto kayo sa rejection block. No? Maganda siyang aralin. Okay? Para mas mapaganda nyo din yung RR ninyo. Kasi, tignan nyo dito. Iti-take nyo yung trade na to. Is kukunin nyo yung fair value gap. Ayan. Kung sa fair value gap kayo nag-trade, it will only give you 1:2.76. Which is, okay naman. Diba? Okay naman. TP pa rin. Diba? Good trade. Or, you will try to trade it with OTE. Diba? Mag-try nyo mag-OTE. So, tingnan natin paano yung OTE na ito. Yan, OTE. Kapag nag-OTE ka naman, okay, nag-OTE ka dito, diba? It will give you 1:4, not bad, diba? So, yun. So, sana may natutunan kayo. Yun lang. Rejection block. Peace out.